Tawagin na natin ombudsman. Sabi nga sa hinaba-haba man daw ng prosesyon, kay Boying Rimulya rin ang tuloy. Yung naging proseso, secretary, ng bago kayo na-appoint, anong masasabi niyo sa dami ng may mga humahabol pa, may mga pumupuna, may mga bumabatikos doon sa naging buong proseso bago kayo na-appoint? Ganun talaga eh. Talagang ang politika masalimo talaga. At meron mga taong ayaw pumayag. Pero yun talaga, wala naman tayong ibang kaso sa totoo lang eh. Hindi naman tayo nakasuhan sa buong buhay natin eh. Ito lang talaga yung nagparami ng kaso na tingin ko naman eh, hindi naman tayo mapapahiya sa taong bayan sa mga kasong ito. At magandang umaga sa mga nakikinig sa atin. Congratulations po, Ombudsman. Anong oras po ang oath-taking nyo ngayong araw na to? Mamayang 10:30, ako'y manunumpa sa harap ng Senior Associate Justice Marvic Leonen. Classmate ko siya sa UP College of Law. Oh, ganun pala. No? Akala po namin ay sa harap ng Pangulo kayo manunumpa. Nung pala ay sa ating Senior Associate Justice ng Supreme Court. Ay buti po ay kinlarin nyo yan. Sa Supreme Court pala mismo, Ombudsman? Doon mismo, tatawid lang kami ng bakod. Mayroon kaming pinto papuntang Supreme Court mula sa DOJ. Tama po. So ngayon na rin po ang dispedida ninyo sa DOJ, Ombudsman. Ganun nga. At ano naman to, hindi naman talaga despedida to kasi lumalaki lang ang sakop ng ating katrabaho. Kasi under the Ombudsman law, pwede pa rin natin itapang lahat ng government lawyers sa trabaho ng Ombudsman. Sabi nga ombudsman, tawagin na natin ombudsman. Sabi nga sa hinaba-haba man daw ng prosesyon, kay Boying Rimulya rin ang tuloy. Yung naging proseso, secretary, ng bago kayo na-appoint, anong masasabi niyo sa dami ng may mga humahabol pa, may mga pumupuna, may mga bumabatikos doon sa naging buong proseso bago kayo na-appoint? Ganun talaga eh. Talagang ang politika masalimo talaga. At meron mga taong ayaw pumayag. Pero yun talaga, wala naman tayong ibang kaso sa totoo lang eh. Hindi naman tayo nakasuhan sa buong buhay natin eh. Ito lang talaga yung nagparami ng kaso na tingin ko naman eh, hindi naman tayo mapapahiya sa taong bayan sa mga kasong ito. Paano po yun? Kayo pong ombudsman, ang kaso po na actually may humabol pang kaso eh. May nag-file po ng kaso in relation to the March 11 incident. Ano pong gagawin niya? Paano yung magiging diskarte niyo po ng ombudsman? Ano yan eh? Naka-pending na yan sa Supreme Court eh. Hindi naman yan bago. Iyon naman ang pinagmulan ng lahat ng kaso na fina-file sa atin. At ang tingin ko naman ay malinaw naman na ang world community ay nakita ang ginawa ng Pilipinas na matahimik at sumunod tayo sa warrant na inisyu ng ICC. At ito naman ay isang wake-up call lang sa ating mga kababayan na kahit na hindi ka member ng ICC ay kasama ka pa rin sa international group of nations na naniniwala sa human rights. Yun naman yun eh. Yun ang talaga ang pinagmumulan nitong lahat. Opo. However, there is a pending case o meron pong i-file na kaso mismong sa tanggapan ng ombudsman. Well, iba na yun. Hindi naman siguro sa akin na yun kasi nga may prejudicial question naman dyan na nasa Korte Suprema. Yun eh. Iintayin natin ng Korte Suprema na mag-rule muna sa legality na nangyari. Kasi pagka tayo na-uphold ng Korte Suprema, di wala na rin yung kasong yun. Hindi rin gagalaw. Opo. That is on the assumption na ma-uphold ang kayo sa Korte Suprema. Pero hindi ho kaya magiging problematic yon if the decision turns against you or not in your favor? Well, in the remote possibility it happens, then we will cross the bridge when we get there. Opo. Kasi ang tingin ko talaga ay as a member of the community of nations, the Supreme Court knows its role na ang human rights talaga in-uphold. Kasi itong international humanitarian law is a global legislation yan. More than 150 countries have adopted that law in their own legal systems.
naintindihan ng lahat ng buong mundo ang importansya ng batas na yan. Okay. Tapatan po at nanonood ang ating mga kababayan, nandyan po ba kayo, kasama po ba sa priority nyo is to prosecute the Vice President Sara Duterte? Titignan natin yung mga sa kanya, reklamo sa kanya, kasi never ko nakita. Ang unang reklamo na final sa kanila ay actually final ni Sonny Trillanes. Hindi ko na nakita yon. Kasi nung dumating yung sa DOJ, ang nangyari, flash break yan ng dating Prosecutor General papunta ng Ombudsman. Kaya hindi ko nakita yung demandang yon. Ito naman demanda ng House. Hindi ko yan pinapansin talaga kasi malayo yan sa bituka namin sa DOJ dahil ang amin nun ay ang dami-dami namin trabaho. Kaya hindi ko talaga, ngayon ko lang pag-aaralan yung mga kasong yan. Sa totoo lang. And besides, pwede po bang i-prosecute ang sitting Vice President kung hindi pa siya na-impeach? Sa totoo, pwede. Pwede. Pwede hong investigate at pwede hong i-prosecute kung meron hong laman ng investigation na nagsasabi na liable siya for a criminal act. Ano yun ba? Di lang natin siya pwede tanggalin sa powers natin. Pero pwede natin i-prosecute po. Ganun lang po yan. Kahit po congressman tsaka senators, hindi po natin pwede i-remove yan, pero pwede natin i-prosecute. Kasi yun po yung sinasabi ng batas. So, in the same manner, pwede rin po bang imbestigahan at i-prosecute ang sitting president? Imbestigahan pwede. Sa totoo lang pwede. Oo. Paano yun? Kailangan hindi mo pwede i-remove. Kailangan impeachment pa rin ang proseso para sa impeachable officers. At sa iba naman, kagaya ng House, sila nag-expel ng member nila. Tsaka ang Senate, ganoon din. Sila rin nag-expel ng member nila. Kung hindi pwedeng i-remove, para saan yung investigasyon? O anong gagawin ng Ombudsman do sa resulta ng anumang investigasyon ninyo? Ibibigay mo yan. Kung sabihin natin sa Senate President, ibibigay mo yan sa Senate President. Kung sa Senate, kung Senator ang nasa sakdal. At yung resulta ng investigasyon, ibibigay mo rin yan sa House. Actually, upon conviction lang yan, aalisin. Kung na-convict na yan sa Sandigan Bayan, saka aalisin yan. Saka yan madadrop from the rolls. Kung Vice President? Ano ho yan? Impeachment pa rin yan. Ibibigay natin yan sa sa impeachment pa rin. Sa Speaker of the House for proper action. Pag meron pong conviction yan. Okay. Alam nyo, kanya na, mabuti at meron kayong ganyang paliwanag kasi pasensya na kayo umidad na ako na 25 years old ombudsman. 35 35 pala. 35. Umabot na po ako sa edad na 35. Pero ang naiisip namin lagi kapag ikaw ay presidente o vice-presidente na doon na lang muna kung batsero ay hindi ka pwedeng imbestigahan at i-prosecute at sampahan ng kaso sa husgado ng ombudsman. Yung ngayon, ang talagang hindi pwedeng sampahan ng kaso, presidente. Kaya yan, kung meron kang findings yan, ibibigay mo rin sa Speaker of the House yan kasi impeachment process pa rin ang masusunod. Ang masusunod. Okay. Sige, kumbachera, ito muna. Actually, itong mga legal questions ngayon, tama. Okay, Ombudsman ito laging yung mga legal questions kasi ngayon kakaiba ang laging issue sa mga nalalagay na ombudsman, meron lang ipahahabol diyan nakalaban sa politika. Isa 'yon. Tapos meron din namang kaya inilagay yan ay bilang proteksyon ng nakaupong presidente kahit na makababa na siya ay may proteksyon ang appointing president. Ano sa inyo doon, Ombudsman? Everything is up to the evidence. Basta may ebidensya, ano magagawa natin kundi sumunod sa ebidensya? Yun naman talaga ang hinihingi ng kahit na korte. Bigay mo sa amin ng ebidensya para pwede natin i-convict o pwede natin usigin ang tao. As Ombudsman, you can only prosecute those na meron ka ebidensya. So kung may ebidensya, laban sa administrasyon ngayon, after na sila ay kapag katapos ng kanilang termino, ang Ombudsman Boying Rimulya ay hindi magdadalawang isip para ipurso ang kaso. Yun ang susumpaan natin tungkulin .
pag tayo nanumpa, siyempre sa Diyos na tayo nananagot, wala nang iba. Tsaka sa taong bayan. Okay.